Sa ibang balita, $47 billion ang nawawala sa APEC region noong 2010 dahil sa kakulangan ng partisipasyon ng kababaihan sa labor markets ayon sa United Nations. Bilang solusyon, isinusulong ng APEC member economies ang partisipasyon ng micro, small and medium enterprises o MSME sa global at regional na inaasahang magiging kapaki-pakinabang sa mga babae. Narito ang ulat. Sa APEC Ministers Responsible for Trade o MRT meeting sa Boracay nitong Mayo, inadopt ang Boracay Action Agenda na nagsusulong sa direktang partisipasyon ng micro, small and medium enterprises o MSME sa global at regional trade, isa sa 4 na prioridad ng APEC hosting ng bansa. Sa inaasahang pag-arangkada ng MSMEs, nakikitang makikinabang ng husto ang kababaihan. Philippines has special advocacy for greater focus on micro, small, and medium enterprises, MSMEs or MISMEs in short, in which a significant number of women are engaged as enterprise owners, managers, and workers, particularly in micro enterprises. Data on MISMEs show that they make up over 97% of enterprises, account for 50 to 80% of jobs in APEC countries. Iniulat din ng United Nations noong 2010 na $47 billion ang nawawala sa APEC region dahil sa kakulangan ng partisipasyon ng kababaihan sa labor markets. At noong 2012, $89 billion kada taon naman ang hatid ng mga babae sa Asia-Pasifiko kung tatanggalin ang mga balakid para makasali sila sa mga pang-ekonomikong aktibidad. Para matiyak ang women's economic participation, may mga mekanismong inilagay sa Boracay Action Agenda. 1. APEC will foster the use of gender disaggregated data in measuring the economic and social impacts of MISMEs. So that's a very important initiative because to be able to note the progress of participation of women in the economy, first we have to measure it properly. So this is an attempt to measure the participation of women. 2. APEC will promote an understanding of the divergent constraints faced by male and female-led MISMEs. And third, APEC will encourage exchange of best practices on women-friendly interfaces with customs and other border authorities. Tiwala rin ang opisyal na sa mga susunod na APEC meetings, mas mabibigyang halaga na ang kababaihan sa larangan ng kalakalan. I'm proud to inform you that the Philippines will be chairing the Committee on Trade and Industry next year for APEC, and the one selected by APEC is one of our women. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.